Hindi ko intensyon na patayin ka. Ginawa ko lang sa pagtanay. Dahil sinisira mo ang buhay ko. Nakalusot si Doc Carlos kina Diyosa at siyang Susan at nakaalis agad sila sa bahay bago pa makita ng dalawang bangkay ni Irene. At nakahanap ulit ng dahilan si Doc Carlos na makauwi para daw kukuha ng mga damit nila Lynette. At sa hotel sila muna matutulog na sa akalay totoo nga na ninakawan ulit ang bahay nila. At para mailigpit ni Doc Carlos ang bangkay ni Irene at nilagay sa carpet at kinarga sa likod ng compartment ng sasakyan na muntik-muntikan pang makita ni Harry ang mga gamit ni Irene na pilit sinisiksik ni Doc Carlos sa mga nakatago doon sa likod ng sasakyan. Sumabay na rin si Harry papunta kina Lynette sa hotel at nagpupumilit tumulong sa pagbitbit ng mga gamit nila Annalyn at tita niya Lynette, pero ikinagalit ito ng kanyang tatay at pilit pinapauna si Harry. Nabibili pa siya umano ng pagkain. Inis naman ang nadarama ni Harry sa napaka-irritable niyang tatay at pagdating sa hotel ni Carlos ay hinanapan siya ng mga damit at ang palusot naman ay natapunan ito ng pagkain. Gusto pa sanang kukunin ito ni Tiyang Susan para labhan at hindi magmancha pero madiin na ini-insist ni Carlos na siya na ang bahala. Dumating naman si RJ na may dala na pagkain na ikinagalit ni Carlos at sinasabing isa itong oportunista si RJ at gustong umepal kay Lynette. Unti-unti nang lumalabas ang tunay na ugali ni Carlos sa harapan ng kanyang asawa at pamilya. Malalaman kaya nila ang katotohanan na napatay ni Doc Carlos itong si Irene sa mismong bahay nila ni Lynette at Doc Carlos. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.